Magandang araw sa inyong lahat! Ngayong araw ay magsisimula tayo sa isang napakahalagang talakayan para sa Araling Panlipunan 10, particular sa Week 6, Session 2, ukol sa Participatory Risk Assessment at Community Risk Mapping. Bago natin tuluyang simulan ang ating pagtalakay, para sa mga nais makakuha o mag-avail ng kopya ng mga presentations ko, mag-message lang kayo sa link na makikita sa ating comment section. Ang paksang ito ay napakahalaga dahil dito natin matututuhan kung paano nagiging mas ligtas ang isang komunidad kapag ang mga mamamayan mismo ang nagtutulungan upang tukuyin, suriin, at ihanda ang kanilang sarili laban sa iba't ibang uri ng sakuna. Upang maging mas malinaw at sistematiko ang ating pag-aaral, magbalik-aral muna tayo sa mga pangunahing konsepto na ating tinalakay noong nakaraang sesyon. Napakahalagang muling sariwain ang mga kahulugan ng hazard o ang mga banta ng kalikasan at gawa ng tao, ang exposure o ang mga tao at infrastruktura na direktang nakalantad sa panganib, ang vulnerability o ang mga kahinaan ng ating komunidad, ang capacity o ang ating mga lakas at kakayahang lumaban, ang risk o ang posibilidad ng pinsala, at ang resilience o ang kakayahang bumangon ng mas matatag matapos ang isang kalamidad. Ang mga konseptong ito ang magsisilbing pundasyon sa ating pag-anawa sa bagong aralin. Mula sa mga konseptong ito, ating tutukuyin ang mga layunin para sa araw na ito. Inaasahan na sa pagtatapos ng ating talakayan, maipaliliwanag natin ng may buong husay kung ano ang Participatory Risk Assessment. Mapahahalagahan natin ang lokal na kaalaman ng mga mamamayan. Makikilala natin ang iba't ibang stakeholders o mga sektor na dapat kasama sa pagpaplano. At makabubuo tayo ng isang simplified community risk map. Ang mga layuning ito ang gagabay sa atin upang maging mas mapanuri at handa. Ano nga ba ang tinatawag nating Participatory Risk Assessment? Ito ay ang sama-samang pagsusuri ng panganib kung saan ang mga mamamayan mismo ang aktibong kasangkot. Hindi lamang ito dumedepende sa mga eksperto mula sa labas, kundi pinagsasama nito ang iba't ibang hakbang tulad ng pagkilala sa hazard at panganib, pag-aanalisa ng exposure at vulnerability ng komunidad, pagtukoy sa capacity at mga resources na mayroon tayo, pagtukoy sa mga priority needs at problema, at sa huli ay ang sama-samang pagbuo ng mga solusyon at plano. Sa prosesong ito, napakalaki ng papel ng lokal na kaalaman o local knowledge. Ang mga mamamayan na matagal nang nakatira sa isang lugar ang may pinakamalalim na karanasan. Sila ang nakakaalam sa dating kasaysayan ng mga hazard sa kanilang komunidad. Kung anong direksyon ba ng tubig o hangin ang karaniwang dumarating kapag may bagyo, kung alin ang mga ligtas at delikadong lugar sa kanilang paligid, kung anong mga sasakyan at kagamitan ang kasalukuyang available na magagamit sa oras ng emergency, at kung sino-sino ang mga taong may kasanayan o malawak na network na maaring hinga ng tulong. Ngunit bakit nga ba natin kailangan ng ebidensya sa pagsasagawa ng risk assessment? Upang maging mas maasahan o reliable ang ating pagtataya, kailangang pagsamahin ng lokal na kaalaman, ang mga siyentipiko at detalyadong mapa, ang mga historical records ng mga nakaraang sakuna, ang mismong direktang obserbasyon sa kapaligiran, at ang mga input o payo mula sa mga eksperto. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, nakatutukoy tayo ng mas tumpak na desisyon. Sino naman ang mga dapat kasama sa mahalagang pagkilos na ito? Ang sagot ay ang bawat sektor ng lipunan dahil lahat ay may kaalaman at lahat ay mahalaga. Kasama rito ang mga residente at pamilya na siyang unang nakararanas ng panganib, ang mga barangay at LGU officials na nagpapatupad ng batas, ang mga paaralan at guro na nagtuturo ng kahandaan, ang mga DRRM volunteers at responders na nangunguna sa pagsagip, ang ating mga health workers na nangangalaga sa kalusugan, at lalo na ang mga vulnerable sectors tulad ng mga bata, matatanda, may kapansanan, at mga buntis upang masiguro na walang sino man ang maiiwan sa oras ng sakuna. Upang maisagawa ang Participatory Risk Assessment, mayroon tayong 5 na pangunahing hakbang na dapat sundin. Ang hakbang 1 ay ang paghahanda at pagpapaliwanag ng buong proseso sa komunidad. Ang hakbang 2 ay ang pagdaraos ng community consultation upang marinig ang boses ng lahat. Ang hakbang 3 ay ang pagtukoy at pag-record sa mga hazard, exposure, at vulnerability ng lugar. Ang hakbang 4 ay ang pagsusuri at pagbibigay ng prioridad sa mga matutukoy na risk. At ang hakbang 5 ay ang pagbabahagi at pagsasama ng mga nakalap na datos sa mismong community plan. Sa pagsasagawa nito,
Gumagamit tayo ng mga simpleng kagamitan tulad ng lokal na mapa o base map, mga marker at lapis, sticky notes o tags, camera o smartphone para sa dokumentasyon, at talaan ng impormasyon. Napakahalaga na maging mataas ang kalidad ng mga datos na ating makakalap dahil ito ang may direktang epekto sa tamang pagpaplano at paggagawa ng desisyon para sa kaligtasan ng lahat. Sa pagpapatuloy naman ng ating pagsusuri, ating tatalakayin kung paano binubuo at ginagamit ang Community Risk Map. Mayroon tayong 6 na simpleng steps sa Community Risk Mapping. Una, magplano at magtipon ng grupo. Ikalawa, kilalanin ang komunidad at layunin. Ikatlo, iguhit ang batayang mapa o base map ng komunidad. Ikapat, tukuyin at ilagay sa mapa ang mga elemento ng exposure at mga delikadong lugar o hazard. Ikalima, ay validate at talakayan ng mapa kasama ang mga residente upang masigurong tama ang mga nakalagay. At ika-anim, gamitin ang natapos na mapa sa aktwal na pagpaplano ng barangay. Ang mapang ito ay magsisilbing gabay para sa isang mas ligtas at handang komunidad. Upang maging madaling basahin ang mapa, gumagamit tayo ng iba't ibang simbolo o elemento ng community map. Ilan sa mga karaniwang inilalagay ay ang mga simbolo para sa bahay o tirahan, paaralan, health center, barangay hall, simbahan o mosque, kalsada, ilog o creek, tulay, evacuation center, at ang mga natukoy na delikadong lugar. Sa pamamagitan ng hazard mapping, madali nating matutukoy kung aling mga bahagi ng komunidad ang madalas maapektuhan ng mga karaniwang hazard tulad ng bagyo, baha, landslide, sunog, at tagtuyot. Dahil iba-iba ang katangian ng bawat hazard, kailangang maging iba-iba rin ang ating paraan ng paghahanda at pagtugon sa mga ito. Dito na natin masusing sinusuri ang exposure o ang mga tao, ari-arian, infrastruktura, at serbisyo na maaring mapinsala ng hazard. Kabilang sa mga exposed na elementong ito ay ang mga pamilya, mga bahay, mga paaralan, mga kalsada at tulay, mga negosyo at kabuhayan, pati na rin ang mga utilities tulad ng suplay ng tubig, kuryente, at komunikasyon. Kasabay nito, tinutukoy din natin ang vulnerability o ang mga kahinaan o kondisyon na nagpapataas ng posibleng pinsala kapag may dumating na hazard. Halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng mga mahihinang bahay at infrastruktura, ang pagkakaroon ng mga mahihirap at marginalized groups na walang sapat na kakayahang maghanda, ang malalang sistema ng drainage na nagiging sanhi ng baha, ang limitadong kaalaman ng mga tao sa mga panganib, at ang kakulangan sa suplay at serbisyo. Sa kabila ng mga kahinaang ito, napakahalagang tingnan din ang capacity o ang mga lakas, yaman, at kakayahan ng komunidad na makatutulong upang mabawasan ang panganib. Ilan sa mga halimbawa ng kapasidad ay ang pagkakaroon ng isang handang komunidad, aktibong DRRM team at mga volunteers, maayos na early warning system, mga ligtas na estruktura tulad ng matitibay na evacuation centers, at sapat na kagamitang pang-responde. Ang kabuuang antas ng risk ay nakadepende sa ating formula. Ang risk ay katumbas ng hazard multiplied by exposure, multiplied by vulnerability, divided by capacity. Tandaan natin ang simpleng panuntunan. Habang mas malaki ang exposure at vulnerability ng isang lugar, mas tumataas ang antas ng risk o panganib. Ngunit, habang mas malaki at mas malakas ang capacity o kakayahan ng mga mamamayan, mas bumababa ang kabuuang risk ng komunidad. Ang ating risk level ay maaari nating uriin sa 4 na antas. Mababa na kinakatawan ng kulay berde, katamtaman na kulay dilaw, mataas na kulay orange, at napakataas na kulay pula. Kung titingnan natin ang isang simpleng community risk map na halimbawa, makikita natin kung paano ito gumagana sa aktwal na buhay. Sa bahaging malapit sa ilog, madalas ang pagbaha, kaya ito ay may mataas na risk level para sa baha. Sa mga matatarik na bahagi naman ng komunidad ay madalas ang landslide, kaya ito ay delikadong lugar para sa pagguho ng lupa. Sa mga masisikip at magkakadikit na bahay naman ay mas mataas ang banta ng sunog. Sa kabilang banda, makikita rin sa mapa ang mga ligtas na lugar tulad ng evacuation center na matatagpuan sa isang mataas, matatag, at bukas na bahagi ng komunidad kung saan ligtas na makasisilong ang mga tao. Sa huli, paano nga ba natin epektibong magagamit ang community risk map na ito? Una, dapat natin itong gamitin bilang pangunahing basehan sa pagbuo ng mga plano at programa sa barangay. Ikalawa, nakatutukoy ito upang matugunan ang prioridad na panganib at pangangailangan ng mga mamamayan.
Ikatlo, magagamit ito upang itakda ang mga ligtas na ruta ng paglikas patungo sa mga evacuation center. Ikapat, nagsisilbi itong gabay upang mag-ehersisyo at mag-practice ng regular na drills ang buong komunidad. At ikalima, kailangang patuloy na i-update ang mapang ito ng regular upang umangkop sa mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran. Lagi nating isipin at isapuso na ang mapa natin ay ang ating buhay, at ito rin ang susi sa ligtas na kinabukasan ng ating pamilya at komunidad. Maraming salamat sa inyong masusing pakikinig at aktibong pakikilahok sa ating talakayan ngayong araw. Sana ay marami kayong natutuhan na maaari ninyong maibahagi sa inyong sariling mga tahanan at komunidad. Huwag kalimutang mag-message sa link na nasa comment section kung nais ninyong mag-avail ng kopya ng mga presentations ko. Mag-ingat po kayong lahat at magkita-kita muli tayo sa ating susunod na session.